Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa usapin na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Soto. So isang abogado po ang isang ayo na dapat daw ay matuloy itong pelikula ni Daryl Yap. So sinong abogado yan? Sabi kasi dito, para sa legal counsel ng SMNI at host ng Pinoy Legal Minds na isang show sa naturang istasyon na si Attorney Mark Tolentino, dapat daw po na maituloy ang pagpapalabas ng controversial na pelikula ni Daryl Yap na may kinalaman kay Pepsi Paloma. Basta di daw nito masasaklawan ang private life ni actor TV host Vic Soto. Grabe din, 'di ba? Kahit pala merong masasagasaan yung pamilya po ni Bossing, yung mga minor de edad na anak po ni Bossing Vic Soto, yung kanyang asawa, itutuloy pa din. 'Di ba? Gusto niya pa din pong maituloy itong pelikula. Kahit na sa teaser pa lang meron na pong libel, 'di ba? Meron na pong libelous act na nangyari doon. And tahasang binanggit yung pangalan ni Bossing Vic Soto. Pero pinipilit po na dapat daw itong ipalabas. Anong take nyo dito mga Kadabarkads? Sabi niya, the production of the movie of the Pepsi Paloma should continue provided it will not explore Vic Soto's private life or intimate details without his consent. The movie of Pepsi Paloma is not about the private life of Bossing Vic. Sabi po ni Attorney Mark Tolentino, o nga po, hindi po siya private life. Pero matagal na po itong tapos. 'Di ba? Sabi nga nila, bakit patuloy pa rin itong inuungkat? Nananahimik na, and syempre patay na rin yung nag-aakusa kay Boss Joey and kay Bossing Vic Soto. So Gina G din po ang direktor na ipalabas ito sa lahat ng sinihan nationwide. At target din pong ipalabas sa iba't ibang bansa. Pero ang tanong ay papayagan kaya ito ng MTRCB? Yan po ang katanungan dito. So maghaharap po sa piskalya sina Vic Soto at Daryl Yap sa January 15, 2025. Kasama po ang kanilang mga abogado na si Attorney Buco de la Cruz ng Divina Law Firm at si Attorney Raymond Fortun ng Fortun and Santos Law Office. Bagamat hindi pa po ibinubunyag ang mga detalye ng kaso, inaasahan na magiging matindi po ang labanan sa piskalya. Kilala ang mga abogado sa kanilang galing, kaya't marami po ang nag-aabang kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga kliyente. Tsak na magiging isang malaking usapan daw ang kasong ito sa mga susunod na araw. Ang January 15 daw ay magiging isang mahalagang araw para sa mga partido at sa publiko. So kung inyo natatandaan, di ba naglabas po ng statement yung abogado po ni Direk Daryl Yap na binigay daw kay Bossing Vic Soto yung copy ng script. Ngayon, bakit na iba? Binigay naman daw kay Tito Soto. So paiba-iba ng statement, di ba? Sabi dito, Fortun added that the script was given to a particular Soto sibling, who's a senator, apparently referring to re-electionist Senator Vicente Tito Soto III. Yap's lawyer said while an intermediary acknowledged that it had arrived, there was allegedly no feedback from the Soto's end. Diba sabi po nila ay kay Bossing Vic Soto daw po binigay. Ngayon naman, sinasabi ay kay Tito Sen daw. Sabi dito, Direk Daryl Yap was told that the script had been given to the Soto siblings. There was no feedback even as he followed up twice. Script was given to the intermediary before Christmas. Follow-up were made before Christmas. Shooting was during the Christmas. So kaya pala umalma itong si Tito Sen itong nakarang araw, 'di ba? Ulitin ko lang po, diretsahang inatake ni Tito Soto ang luma at mali-mali na pamamaraan po ni Daryl Yap para magkapera, no? Sabi dito, binabasa po natin na post sa Facebook. Ayon kay Tito Sen, hindi na effective ang mga ganitong klaseng gimmick na nagsisilbing paninira at false narrative. Wala raw kwenta ang ganitong estratehiya at siguradong mabibigo ang mga gumagamit nito dahil sa maling impormasyon. Tinukoy din niya ang mga pelikula or ang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma ay tila isang hit job na may layuning sirain ang reputasyon ng kanyang kapatid na si Vic.
Habang pinabanatan po ang direktor, tila ipinapakita ni Tito na may mga lantarang pagsasamantala sa industriya na hindi na pwedeng palagpasin. Samantalang kakapasok lamang po mga cadaver cards, si Attorney Raymond Fortun, Council of Director Daryl Yap arrives at the Muntinlupa Regional Trial Court to file their motion for immediate consolidation with motion to cancel the January 15 hearing in connection with the cyber libel complaint filed by actor Vic Soto. So sabi po dito, motion for immediate consolidation with motion to cancel daw etong January 15 na paghaharap po nila na hearing. So bakit kaya? Sabi dito, Respondent Daryl Yap, Council respectfully state that on 9 January 2025, respondent received the writ of habeas date 9 January 2025 with the attached petition for writ of habeas data. The stamp and notation on the petition indicate that the petition was filed on 7 January 2025, 3:13 p.m. On 9 January 2025, several reputable media outlets who had interview petitioner and his counsel of record reported that the petitioner filed a criminal complaint before the office of the city prosecutor of Muntinlupa or OCP Muntinlupa against the respondent herein for 19 counts of cyber libel pertaining of the same screenshot and subject matter in the instant case. So nagfile po pala ng motion etong legal counsel ni Daryl Yap, motion for immediate consolidation with motion to cancel the January 15 hearing in connection with the cyber libel complaint filed by actor Vic Soto. So wala po pala tayong wala palang magiging hearing by January 15 kung ito po ay maaprubahan itong motion na kanyang hinain po ngayong araw, January 13, 2025. Tapos, kung magbabasa kayo ng comments sa naturang post, bakit iuurong? Di ba nila kaya banggain ang name dropping na malinaw na ebidensya? Yan na simula ng pahabaan ng PC. Natakot yata ang akla. Ang sabi, matapang daw. Style niya delaying kaya mahal ang fee pero talo din sa huli. Akala ko ba matapang? So yan po yung ilan sa mga komento ng casual netizens sa naturang balita nakakapasok lamang po ngayon. So bakit inurong natakot sa January 15 kung saan ay magtatapat ang legal counsel ni Bossing Vic Soto and syempre nitong legal counsel ni Daryl Yap. Di sana magkakaalaman, di ba? Bakit mukhang sinuspinde at kinansela? So ano ang dahilan? So yan po ang dapat nating alamin sa mga susunod po nating update mga cadaver cards. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.